Incubation, denhi batas ng pananampalatayang kaunti lamang NG, nakaunawa Paul Yonggi may sasabihin ako ngayon na maaaring guluhin ang iyong isipan. Bago ka makatanggap ng anumang bagay mula sa Diyos sa panlabas na mundo, kailangan mo munang ganap na angkinin ito sa iyong kalooban. Paano kung sabihin ko sa iyo na maraming panalangin ang hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng pananampalataya, kundi dahil hindi mo hinayaang mainkubate ang pananampalatayang iyon hanggang sa ito ay maging tunay na substansya sa loob ng iyong puso? Ilang beses ka na bang nanalangin umiyak nagpumilit ngunit nanatiling hungkag ang iyong kalooban? Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang batas ng incubation ng pananampalataya, isang espiritual na prinsipyo na nagbago ng aking buhay, ng aking iglesia, at maaari ring magbago ng iyo. Kung mananatili ka hanggang sa huli, mauunawaan mo kung bakit maraming humihingi, kakaunti ang tumatanggap, at halos wala ang nakakapanatili ng kanilang natanggap. Kapag sinasabi kong ang pananampalatayang hindi iniinkubate ay namamatay, hindi ito teorya. Ito ay isang katotohanang aking nasaksihan sa libu-libong tao at naranasan mismo. May uri ng pananampalatayang ipinapanganak na malakas, masidhi, halos sumasabog sa sigla, ngunit hindi tumatagal sa unang pagkaantala, sa unang hindi nabayarang obligasyon, sa unang pagtanggi ng buhay. Nagsisimula ito sa luha at mga pangako, ngunit nagtatapos sa katahimikan at pagkadismaya. Marahil ito mismo ang nararamdaman mo ngayon. Nananalangin ka, may mabuting pakiramdam sa sandaling iyon, ngunit kinabukasan bumabalik ang takot ng mas malakas. Sumasakalang ka ba sa dibdib? Hindi mapakali ang isipan. At tahimik mong itinatanong kung talagang nakinig ang Diyos. Alam ko ang lugar na yon. Naranasan ko na yon. Nang kailangan kong makalikom ng halagang katumbas ng humigit kumulang 280 milyong piso ng Pilipinas upang matapos ang pagtatayo ng iglesia, hindi ako puno ng tapang, kundi puno ng takot. Akala ng marami, ang mga lider ng pananampalataya ay laging tiwala, ngunit hindi iyon totoo. Sa panlabas, ako'y nangangaral ng pag-asa, ngunit sa loob, ako'y nanginginig. Ang halagang iyon ay hindi lamang bilang, ito ay isang mabigat na pasanin. Para sa ilang mayayamang dayuhan, ang ganoong halaga ay halos wala lamang, ngunit para sa amin na mahihirap na Koreano, ito ay tila imposibleng maabot. At ganito rin ang pakiramdam ng marami sa inyo ngayon. Marahil ang iyong sariling 280 milyong piso ay isang utang, isang masamang pagsusuri ng kalusugan, isang sirang pagsasama, isang anak na napalayo, o isang matandang pangarap na tila napakalaki para sa iyo. Ako'y nananalangin, ngunit tulad ng taong nalulunod. Walang kapahingahan sa aking panalangin. Walang kapayapaan. Puro desperation. At mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo. Karamihan sa mga tao ay hindi nananalangin mula sa pananampalataya, kundi mula sa takot. Nakikipag-usap sila sa Diyos, ngunit patuloy na nakikipag-usap sa kaba sa loob ng kanilang isipan. Ilang beses ka na bang nahiga sa kama, pagod ang katawan, ngunit ang isipan ay mabilis, inuulit-ulit ang parehong problema ng napakaraming ulit. Hindi ito kakulangan ng espiritualidad, ito ay kaluluwang nagsisikap mabuhay ng walang seguridad. Sa loob ng maraming buwan, ako'y nagpupuyat gabi-gabi. Minsan bumabangon ako sa kama, pumupunta sa isang sulok ng bahay, at umiiyak ng tahimik. May mga pagkakataong nakatayo lamang ako, hindi makapag-isip ng anuman, na parang nakapako ang aking isipan sa problema. Akala ng aking asawa ay nawawala na ang aking katinuan, ngunit ang totoo, ako'y bulag sa loob. Ang tanging nakikita ko ay ang bundok, hindi ko makita ang Diyos na mas dakila kaysa rito. At ito ang kailangan mong maunawaan ng malinaw, habang ang problema ang sumasakop sa buong isipan, hindi lalaki ang pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya ang panahon, katahimikan, at pagtitiyaga upang mainkubate. Ngayon, pinatutunayan ng agham ang matagal ng alam ng espiritual na mundo. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa patuloy na kawalan ng katiyakan at pakiramdam ng banta, pumapasok ang utak sa survival mode. Kinukuha ng takot ang kontrol, bumababa ang pagkamalikhain, at humihina ang pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit maraming sumusuko bago pa ang himala. Hindi dahil nabigo ang Diyos, kundi dahil ang kanilang pananampalataya ay nanatili lamang sa emosyon at hindi naging matibay na paniniwala. May naramdaman sila, ngunit hindi nila hinayaang maging katiyakan. Marahil naranasan mo na ito ng maraming beses. Nagsisimula ka ng layunin, panalangin, o proyekto na puno ng sigla. Sa mga unang araw, tila posible ang lahat.
Ngunit lumilipas ang panahon, walang nagbabago sa labas, at nagsisimula kang magtanong kung nasasayang lamang ang oras mo. Tinitignan mo ang iba at iniisip kung bakit gumagana sa kanila at hindi sa'yo. Unti-unti, halos hindi mo namamalayan, humihinto ka sa pananalangin ng may inaasahan at nagsisimulang manalangin dahil sa obligasyon. Doon nagsisimulang mamatay ang pananampalataya, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, tulad ng apoy na unti-unting namamatay dahil sa kakulangan ng hangin. Natutunan ko na ang tunay na pananampalataya ay hindi yaong nararamdaman mo sa pagtitipon, kundi yaong nananatili kapag ikaw ay mag-isa, pagod at walang sagot. Ang pananampalatayang nagbabago ng buhay ay hinuhubog sa lihim, sa paulit-ulit na pananalangin, sa pagtitiyaga, at sa katahimikan sa harap ng Diyos. Doon ito ini-incubate. Doon nagsisimulang humina ang takot. Hindi dahil nawawala ang problema, kundi dahil may nababago sa loob mo. Wala ka pang nakikitang pagbabago sa labas, ngunit may kakaibang nangyayari sa loob. Isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Isang kapahinahang hindi mo maintindihan. Isang pakiramdam na kahit tila pareho ang lahat, may gumagalaw na. Kung hindi ka pa nakararating sa lugar na yon, hindi ibig sabihin ay nabigo ka. Ibig sabihin lamang ay huminto ka ng masyadong maaga. Karamihan ay sumusuko sa mismong sandaling malapit ng ipanganak ang pananampalataya. Napagkakamalan nila ang paghihintay bilang pagtanggi, ang katahimikan bilang pag-abandona. Ngunit ang incubation ay nangangailangan ng panahon. Nangangailangan itong manatili ka sa harap ng Diyos hanggang ang takot ay mapalitan ng katiyakan. Hanggat hindi iyon nangyayari, marupok pa ang pananampalataya. At ang marupok na pananampalataya ay hindi kayang magdala ng malalaking pagbabago. Marahil ngayon ay nasa prosesong ito ka mismo, iniisip na walang nangyayari, ngunit sa totoo'y may binubuo sa loob mo. Huwag kang sumuko ngayon. Ang pananampalatayang nakaliligtas sa takot ang siyang nagbabago ng kapalaran. May sandaling ganap na nagbago ang aking kalooban, kahit wala pang nagbabago sa labas. Walang perang dumating, walang pintong nabuksan, walang teleponong tumunog. Ngunit alam ko, hindi ito kasabikan, hindi ito euphoria, hindi ito panlilinlang sa sarili. Ito ay katiyakan, isang malalim na katiyakang hindi na nakadepende sa kalagayan. Mahirap ipaliwanag sa hindi pa nakakaranas, ngunit kapag nangyari ito, alam mo lamang. Sa loob ng maraming buwan, ako'y nanalangin ng walang tigil, ngunit may dala pang takot. Hanggang sa isang araw, biglang may nangyari sa loob ko. Walang ingay, walang panlabas na pangitain, walang nagsabi sa akin. Para bang may bigat na inalis sa aking dibdib at pinalitan ng tahimik na katiyakan. Naramdaman kong ang matagal kong hinihiling ay akin na. Hindi sa anyo ng pera, hindi sa anyo ng mga tala sa bangko, kundi bilang panloob na substansya. Ang dating tila bundok ay kasya na sa loob ko. At kapag ang isang bagay ay kasya na sa loob mo, hindi ka na nito tinatakot. Tumayo ako mula sa upuan at nagsimulang sumigaw na ako'y nagtagumpay na. Inakala ng aking asawa na ako'y nawawala sa katinuan. Naiintindihan ko siya. Sa panlabas, ito'y tila kabaliwan. Paano mo masasabi na natanggap mo na ang isang bagay na hindi mo pa nakikita? Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang lohika. Hindi ko itinatanggi ang realidad, tinatahak ko ang mas malalim na realidad. Ang halagang iyon ay nasa loob ko na. Lumalago. Matatag. Ligtas. Wala nang desperasyon sa aking panalangin. Hindi na ako nagmamakaawa. Ako'y nagpapasalamat. Maraming tao ang hindi kailanman nakararating sa ganitong lugar. Nananalangin sila ngunit nananatiling walang katiyakan. Humihingi ngunit hindi nagpapahinga. Nakikipag-usap sa Diyos ngunit patuloy na nakikipag-usap sa takot. Gusto nila ng agarang sagot dahil hindi nila kayang tiisin ang katahimikan ng proseso. Kaya sila'y emosyonal na napapagod. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong walang pakiramdam ng kontrol o panloob na seguridad ay mas mataas ang antas ng pagkabalisa at pagkapagod. Kabaligtaran nito ang epekto ng nainkubate na pananampalataya. Inaayos muna nito ang loob bago baguhin ang labas. Kapag naabot mo ang panloob na substansyang ito, nagbabago ang paraan ng iyong pamumuhay. May mga problema pa rin, ngunit hindi ka na nila kinokontrol. Nakikita mo pa rin ang mga hadlang, ngunit wala ng sindak. Mas mahimbing ka nang natutulog. Mas malinaw kang mag-isip. Iba na ang iyong reaksyon sa parehong sitwasyon. Hindi ito hungkag na mistisismo, ito ang bunga ng panloob na katiyakan.
Ang pananampalataya ay hindi na desperadong pakiusap, kundi malalim na pahinga. Marahil akala mo ang pananampalataya ay simpleng paniniwalang magiging maayos ang lahat. Ngunit kulang iyon. Ang pananampalatayang nagbabago ay yaong nagiging katiyakan bago pa lumabas ang resulta. Kapag kaya mong sabihin, kahit sa katahimikan, natapos na ito, nang hindi kailangang kumbinsihin ang sinuman. Hindi ito pinipilit, ito'y ipinapanganak matapos manatili ng sapat sa presensya ng Diyos. Kaya maraming nananalangin, ngunit kakaunti ang nananatili. Nanatili hanggang humupa ang kaluluwa, tumahimik ang takot, at dumating ang katiyakan. Kapag dumating ang katiyakang ito, tumitigil ka sa paghahanap ng panlabas na senyales upang maniwala. Hindi ka na umaasa sa opinyon ng iba o sa mabuting balita upang magkaroon ng kapayapaan. May isang bagay sa loob mo ang kumukuha ng pamamahala. Doon nagiging matibay ang pananampalataya. Doon ito nagiging kayang magdala ng malalaking pagbabago. Sapagkat ang nabuo sa loob mo ay hindi maiiwasang mahayag sa labas. Kung pakiramdam mo ngayon ay wala ka pang katiyakan, huwag mong hatulan ang sarili mo. Unawain mo lamang na hindi pa tapos ang proseso. Magpatuloy. Manatili. Manalangin hanggang dumating ang substansya. Kapag dumating ito, hindi mo na itatanong kung nakinig ang Diyos. Mamumuhay ka na parang ikaw ay nakatanggap na. May mahalagang sandali sa buhay ng pananampalataya kung kailan ang panloob na katahimikan ay kailangang basagin ng salita. Marami ang hindi umuusad dahil dito sila natitigil. Naniniwala sila sa loob, may nararamdaman sa puso, ngunit tumatangging magsalita. Natatakot sa paghuhusga, sa kritisismo, sa pagtawa ng iba. Itinatago nila ang pananampalataya na parabang masyado itong marupok. Ngunit ang pananampalatayang hindi ipinahahayag ay nasasakal. May itinuro sa akin ang Diyos na napakalinaw, ang hindi mo kayang sabihin ay hindi mo patunay na pag-aari. Habang ang pananampalataya ay nananatili lamang sa isipan, wala itong nalilikha. Ang salita ang nagbibigay hugis sa nainkubate sa puso. Ganito ito mula pa sa simula. Nagsalita ang Diyos at nabuo ang sansinukob. Ang salita ang material na ginagamit ng Espiritu Santo upang lumikha. Kung walang salita, walang pagpapakita. Tingnan ang nangyari kay Abraham. Natanggap na niya ang pangako at matagal na itong iniinkubate, ngunit humingi ang Diyos ng tila katawa-tawang bagay. Pinalitan ang kanyang pangalan. Mula Abram tungo kay Abraham, ama ng maraming bansa. Isipin ang bigat nito. Isipin ang paglabas ng bahay na matanda, walang anak, at tinatawag araw-araw na ama ng karamihan. Tinatawanan siya ng mga tao. Nagbubulungan. Iniisip na siya'y nawalan ng katinuan. At dito maraming sumusuko. Hindi nila matiis ang pressure ng lipunan. Mas pinipiling magmukhang makatwiran sa paningin ng iba kaysa maging masunurin sa harap ng Diyos. Marahil ganito rin ang nangyayari sa iyo. Naniniwala kang maaaring magbago ang iyong buhay, ngunit hindi mo kayang sabihin ito ng malakas. Kapag tinanong ka kung kamusta ka, ang sagot mo ay puro problema, hirap at krisis. Binibigkas mo mismo ang ayaw mong ipagpatuloy na realidad. At hindi mo namamalayan, pinapalakas mo ang maling realidad sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paulit-ulit na sinasabi ng isang tao ay humuhubog sa kanyang paniniwala, emosyon, at desisyon. Sa espiritual na mundo, mas malalim pa ito. Ang salita ay hindi lamang naglalarawan, ito ay lumilikha. Natutunan ko na ang pagsasalita na parang nangyari na ay hindi pagtanggi sa realidad, kundi pagpili kung aling realidad ang mananaig. Kapag ipinahahayag mo ang inilagay na ng Diyos sa loob mo, kahit wala ka pang nakikita sa labas, iniaayon mo ang iyong bibig sa iyong espiritu. Nangangailangan ito ng tapang. Tapang na magmukhang kakaiba. Tapang na huwag ipaliwanag ang lahat. Tapang na ipagpatuloy ang parehong pahayag kahit walang nagbabago sa loob ng ilang panahon. Marami ang nagtatanong sa akin kung paano kung magsalita sila at hindi mangyari. Ang tanong na ito ay nagpapakita ng takot mapahiya, hindi kakulangan ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nagsasalita upang humanga ang mga tao, kundi upang makipagtulungan sa Diyos. Si Abraham at si Sarah ay patuloy na tinawag ang kanilang sarili na ama ng mga bansa at prinsesa kahit walang naniniwala. Hindi nila inangkop ang kanilang mga salita sa opinyon ng iba. Inangkop nila ito sa pangako. At gaya ng kanilang sinabi, ganoon nga ang nangyari. Marahil ang pinakamalaking hamon mo ngayon ay hindi ang manalangin pa, kundi baguhin ang iyong sinasabi.
Ano ang ipinahahayag mo tungkol sa iyong buhay kapag walang nakikinig? Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong hinaharap kapag sumisikip ang kalagayan? Pinapalakas mo ba ang takot o ang pangako? Ibinubunyag ng bibig kung ano ang naghahari sa puso. At hanggat ang iyong pananalita ay pinamumunuan ng pagdududa, mananatiling limitado ang pananampalataya. Dumarating ang sandali na kailangan mong magpasya, magpapatuloy ka bang magsalita bilang naghihintay pa lamang, o magsisimula kang magsalita bilang tumanggap na? Binabago ng hakbang na ito ang lahat. Kapag ang salita ay umayon sa nainkubate na pananampalataya, pumapasok ang proseso sa bagong yugto. Ang pananampalataya ay humihinto sa pagiging panloob lamang at nagsisimulang mahayag sa tunay na mundo. Kahit hindi maunawaan ng iba, kahit pagtawanan ka, kahit pagdudahan ka, magpatuloy ka sa pagsasalita. Hindi ang mga tinig sa labas ang nagtatakda ng resulta, kundi ang salitang lumalabas sa iyong bibig na nakaayon sa iniluwal na ng Diyos sa loob mo. Dumarating ang puntong hindi na maaaring manatili ang pananampalataya sa puso lamang o sa bibig lamang. Kailangan itong kumilos. Ito ang pinakamaselan na yugto dahil dito iba ang anyo ng takot. Hindi na takot na hindi makatanggap kundi takot na kumilos at mabigo. Takot na gumawa ng hakbang at walang mangyari. Takot na ilantad ang sarili. Marami ang nag-inkubate ng pananampalataya at nagsasalita ng tama, ngunit natitigilan sa oras ng pagkilos. At ang pananampalatayang hindi kumikilos ay nagiging magandang konsepto lamang. May aral akong natutunan na hinding-hindi ko makakalimutan. Ako'y nasa isang pagtitipon sa Australia, isang maliit na lugar na may humigit kumulang 1,500 katao. Sa harap ko ay may isang babaeng nasa wheelchair, labis ang kapansanan at labis akong tinamaan. Iniiwasan kong tumingin sa kanya habang nangangaral dahil tuwing magtatagpo ang aming mga mata, nanlalamig ang aking puso. Iniisip ko, Panginoon, bakit narito siya mismo? Paano ako magkakaroon ng pananampalataya sa ganito? May takot ako, totoong takot. Hindi takot na hindi kikilos ang Diyos, kundi takot na ako'y sumunod at walang mangyari. Habang nagpapatuloy ang pagtitipon, patuloy na nagsasalita sa akin ang Espiritu Santo, bumaba ka at itayo mo siya. Tumutol ako. Nakipagtalo. Sinubukang makipagkasundo. Sinabi kong ako'y takot na takot. Samantala, may mga gumagaling na sa iba't ibang panig. Isang babaeng bulag ang nakakita muli, maraming tao ang nahipo, ngunit nanatili siyang naroon bilang pagsubok. Paulit-ulit ang tinig ng Espiritu Santo. At patuloy akong umiiwas. Marahil maintindihan mo ito. Ilang beses mo nang alam ang dapat gawin ngunit ipinagpaliban dahil sa takot sa magiging resulta. Sa huli, halos walang lakas ng loob, ako'y sumunod. Bumaba ako sa entablado at halos pabulong na sinabi sa kanya, kung nais mo, maaari kang tumayo mula sa upuang iyan. Sinabi ko iyon at agad na umalis nang hindi man lang tumingin. At biglang sumabog ang lugar sa sigawan, palakpakan, at luha. Tumayo ang babae at nagsimulang maglakad. Ang himala ay nangyari pagkatapos ng hakbang, hindi bago. At doon ko naunawaan ang nagbago ng aking buhay, ang mga tanda ay hindi nauuna sa pananampalataya, sumusunod sila rito. Marami ang nagtatanong kung mayroon ba akong kaloob ng pananampalataya o ng pagpapagaling. Sinuri ko ang aking puso ng maraming beses at wala akong nakita. Ang tanging kaloob na nakikilala ko ay ang tapang. Ang lakas ng loob na kumilos kahit may takot. Sapagkat ang mga kaloob ay sa Espiritu Santo, hindi sa akin. Siya ang kumikilos kapag may taong nagpa siyang sumunod. At ito ay nagpapalaya dahil hindi mo kailangang maging espesyal, perpekto, o ganap na kumpiyansa. Kailangan mo lamang kumilos. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kumikilos ayon sa kanilang panloob na paniniwala ay nagkakaroon ng mas malakas na pakiramdam ng layunin at kagalingang emosyonal. Pinatitibay ng tamang pagkilos ang isipan. Sa espiritual na mundo, pinatitibay nito ang pananampalataya. Kapag kumilos ka kahit mabilis ang tibok ng puso, may inaayos sa loob mo. Humihina ang takot. Lumalakas ang pananampalataya. At nagsisimulang tumugon ang kapaligiran. Marahil hinihintay mong maramdaman muna ang tapang bago kumilos, ngunit ang tapang ay hindi nauuna. Ipinapanganak ito habang ikaw ay gumagalaw. Kung hinintay kong mawala ang takot, nanatili sana ang babae sa wheelchair. At napalampas ko sana ang pagkakataong makita ang langit na humipo sa lupa. Ilang pagkakataon na ba ang napalampas mo dahil hinihintay mong maging handa?
Ang tunay na pananampalataya ay hindi kawalan ng takot, kundi desisyon sa kabila ng takot. Ito ay pagtayo, pagkuha ng hakbang, pakikipag-usap, pagsubok muli, pagsunod kahit nanginginig. Kapag ginawa mo ito, may makapangyarihang nangyayari. Kumilos ang Espiritu Santo. Sumusunod ang mga tanda. At napagtatanto mong hindi ka kailanman nag-iisa sa proseso. Ganito nagiging ganap ang pananampalataya. Ipinapanganak ito sa puso, nahuhubog sa salita, at nahahayag sa pagkilos. At kapag pinili mong kumilos kahit walang panlabas na garantiya, natutuklasan mong ang Diyos ay laging handang kumilos. Hinihintay ka lamang niya na gawin ang unang hakbang. Bago ka umalis, nais kong malalim na maitanim ito sa iyong kalooban. Ang pinakamahalagang punto ng lahat ng ito ay hindi pera, hindi himala, hindi panlabas na paglago. Ito ay ito, lahat ng ginagawa ng Diyos sa labas ay nagsisimula munang iniinkubate sa loob. Sinusubukan ng marami na baguhin ang buhay nang hindi binabago ang loob, kaya sila'y nabibigo, napapagod, at nalilito. Kapag naunawaan mo ang batas ng incubation, humihinto ka sa pakikipaglaban sa mga kalagayan at nagsisimulang makipagtulungan sa proseso. Natututo kang manatili hanggang ang pananampalataya ay maging substansya, magsalita ayon sa paniniwalang iyon, at kumilos kahit sinusubukan ka pa rin ng takot. Iyan ang punto ng pagbabago. Kung umabot ka rito, hindi ito nagkataon lamang. Ito ay palatandaan na may inaayos sa loob mo ngayon. Huwag mong baliwalain ang sandaling ito. Gamitin mo ang nilalamang ito bilang hakbang. Ang susunod na video na lumilitaw ay naroon upang tulungan kang umakyat ng isa pang antas, isa pang hakbang, isa pang bahagi sa iyong paglago sa karunungan, linaw, at espiritual na kapanahunan. Ang maliliit na hakbang na ginagawa ng tuloy-tuloy ay kayang magbago ng buong kapalaran. Maraming salamat sa paglalakad kasama ko hanggang dito. Isang kagalakan ng ibahagi ang nagbago sa aking buhay at sa buhay ng napakaraming tao. Inaasahan kitang muli sa susunod na video.